Okay, so meron na kayong narinig na ano ha? Okay, wait lang. Okay, ayan. So, let us start, no? Sa industrial security nyo na subject, ito yung mga points na aaralin nyo dapat, ha? Yung part ng physical security. Sa physical security, ito yung may mga topic na may mga makikita kayong fences, yung bambakod. Okay? May mga makikita kayong perimeter barriers. Yun yung topic doon sa ano, sa notes nyo. Yan. Tapos babasahin nyo yung part sa perimeter barriers kasi pwedeng may mga itatanong diyan kagaya nung ano, yung sukat ng mga bakod, no? Wait lang. Wait lang, i-adjust ko lang dito kasi hindi nagalaw yung aking notes. Wait lang. Yan. Meron kasi tayong ano, yung mga bakod natin may mga sukat yan. For example, meron kang ano, fence na ganito, mga chain link. Meron po tayong sukat na sinusunod dyan. No? So, minsan po, ang sukat ng bakod na ito dapat po, ito ay 7 feet. 7 feet po ang standard niyan, excluding the top guard. Excluding the top guard. Yan. So, ano po ba mga ibig sabihin ng top guard? Nandito po yan nakalagay. Ewan ko kung nakakita na kayo nito sa mga ano bakod. Alam niyo yung parang may pasobra ng ganyan na naka 45 degree. Basta makita po ninyo yan, dapat naka 45 degree na slant sa taas. Ang tawag po dyan, top guard. So dapat po, ang sukat po nito, 7 feet na po ito, hindi kasama yung top guard. Tapos yung formada ng top guard, dapat naka 45 degree yan. Tapos, etong ilalim po dito, halimbawa lupa, no? Lupa. Yan. Dapat po, yung eto, yung makikita sa ibabaw, ay 7 feet, hindi kasama yung nakalubog. Kasi po, may dapat pong nakalubog po dito sa ilalim. Kasi gumagalaw po yung soil, di ba? Pag umuulan, gumagalaw, tapos bumababa ng bumababa yung soil. Ang ibig sabihin, lumalambot ang kapit nito. So, para hindi po umuga ng umuga yung kapit nito, dapat tama po yung nakabaon dito na sa sapat lang po sa lalim. Wala naman pong sinabi sa industrial security kung gaano dapat kataas ang paglubog dito sa ilalim ng bakod mo. Ang importante po dyan is enough to compensate the movement of the soil. So kapag nag-move yung soil, dapat enough to compensate na hindi po ito mabubunot at hindi po gagalaw yung buong ito. So yung mga babantayan nyo dyan ay study at babasahin nyo. Mga sukat ang importante dyan. Tapos tignan nyo yung mga meaning ng risk versus the meaning of hazard. No? So hindi ko sinasabi kung saan sa kanilang lalabas, pero ang masasabi ko lang, kapag hindi nyo na basa ulit yung diniscuss natin na definition ng risk versus hazard, hindi nyo sila ma-identify kung saan sa kanilang dalawa yung sagot. Kasi what if may tanong na silang dalawa ang nasa choices? O di talagang makukuha ka, mawawarak yung isip mo kung alin ang isasagot sa kanila. No? Kasi halos yung risk at saka yung hazard, parang magkasing sense silang dalawa. Pero si hazard po kasi is situation. No? Si hazard ay pangyayari na posibleng magdala ng risk. Si risk po is potential loss. Potential loss, ano ba mawawala? Pwedeng ang mawala is life. Pwedeng ang mawalang importante is finances. Finances or money. So, ang risk po ang bagay na posibleng mawala na valuable or mahalaga. Habang si ano naman po, si hazard naman po ang magdadala ng sitwasyon na posibleng maging lead sa pagkakaroon ng risk. Nakikita niyo pa po ba ito? Yung nasa screen? Nakikita niyo pa naman na Yes, ma'am. Yes, ma'am. magsabi lang kayo kapag nawala or hindi nagmo-move. Kasi ganun ang kalaban natin talaga sa online. No? Then,
Tignan nyo yung mga salita kagaya ng vulnerability. Ang vulnerability, sa ibang salita yan, weakness lang yan. Okay? Nasaan yung weak points baga? Sa isang building, may area kang vulnerable. Ang ibig sabihin, yung building mo, kahit gaano ka-secure, may kahinaan siya. For example, ganoon. For example, no? Sa CGC, for example, ganoon. For example, matibay yung bakod niya. Matibay, no? Tapos nandito sa loob, no? Yan. Andito yung PE area, di ba? Sa uno. Ito. Tapos, di ba, may gate dito sa CGC. Di ba? Mas matibay yung bakod niya dito, no? Kaso nasaan yung vulnerability or weak points ni CGC? Alam nyo yung, di ba, sa likod ng PE area may pinto, tapos dito parang may ano sa likod, may area na parang maawang. Dito kasi sa likod, no? Vulnerable area yan. Kasi pwedeng pasukan dyan eh. Pwedeng talunan dyan na hindi mo makikita kung hindi makikita ng mga nasa harap kung saan dumaan kasi sa likod maraming kabahayan. Saka ang isang risk, ang isang vulnerability dyan, may bahay dito, may nakatira dito na residente sa loob mismo sa likod, no? Kaya medyo magdadala siya ng weakness pagdating sa security. Saka ano, ang isang vulnerability nung barangay ay nung sa uno na ano natin na building, wala siyang CCTV, no? Wala siyang CCTV kahit CCTV. Remember, ang ano natin sa security, ang pinaka principles ng security is security in depth. Security in depth. Ah, ang ibig sabihin para masabi mong malakas ang security mo is one security after another. So ang ibig sabihin, hindi pwedeng nagre-rely lang tayo dito sa gwardiya. Kaya pag itong gwardyang na to nalingat sa cellphone, pag itong gwardiya na to naihi, wala nang ibang makakita dyan kung anong nangyayari. Kaya mainam dito may CCTV. Dito sa likod may CCTV. Tapos paaanda rin yung CCTV 24/7. Tapos yung guard, aalis yan siya, di ba? Ng araw. Vulnerability niyang isa is yung gabi. Lalo walang CCTV at walang bantay ng gabi. So anong gagawin para lumakas yan? One, pwedeng lagyan natin ng CCTV. Two, kailangan natin ng another guard shifting for night until the morning that the other guard will shift from 7 a.m. to 7 p.m. Then, shifting silang dalawa, kahit dalawa lang. Para yung vulnerability or yung weakness, mapahina natin. Okay, naririnig nyo ba ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Respondan lang kasi hindi naririnig yung iba. Naririnig naman ano? Yes, Yan. po. Yes, ma'am. Okay, so ang mga susunod nyong titignan, kung hindi security in depth, ang term natin dyan ay defense in depth. Defense in depth. Tandaan nyo yan ha. Kapag sa exam, may hinahanap na one security after another, ganoon, or sabihin na natin, layers of security measures. Ang hinahanap niyan, security in depth. Pag wala kayong nakikitang security in depth, sure yan, defense in depth. Parang ganun lang din yan sa board exam. Pag wala yung exact na correct answer, hanap tayo ng nearest answer. Next na titignan nyo, tignan nyo yung mga sukat ng clear zone, no? Ang clear zone po, andyan din po yan sa ano nyo, sa notes nyo, no? Halimbawa po ito, no? May perimeter barrier po tayo. Ito po yung bakod ng CGC. No, halimbawa ito po 'yon, no? Yan. Okay? Tapos nasa loob po ito ano. Ngayon, sa loob po ng ano, sa loob po halimbawa ng CGC, andito yung building mismo. Halimbawa po ito andito yung building mismo. Ito pong nakapaligid na to ay ang bakod niya. Ano? Tapos 'di ba dito sa ano sa BCB building, 'di ba may gate dito 'yan ano? Yan, may gate 'yan. Tapos may gate din dito, yung malapit sa may kape at may ice cream, di ba? Ngayon, imaginein mo, yan, kalsada, no? Yan. Di ba dito sa labas, dito kayo nagpa-parking ng mga motor nyo na muntik pang muntik pang ma-towing. Dito yung mga motor nyo, nilalagay nyo, ang titigas ng ulo nyo mag-park. No, dito, yan. Ngayon, eto po ang clear zone, no?
Ngayon may sukat po yung clear zone dyan. Ito rin po actually sa labas, clear zone po ito. Pero inner and outer po. So, ang inner clear zone po natin, ito pong dapat sa loob, ang distance niya dapat nasa 50. No? 50 feet actually away mula dito. Pag nasa labas po, kahit mga 20 feet lang po. 20 feet yung pagitan niya mula dito sa gate, papalayo dito. Pero kung nakikita nyo yung CGC, hindi yan umabot ng 20 feet yung clear zone niya. Pero ipagpalagay natin wala siyang ibang location, ito lang talaga. So let us consider na bumababa dito sa labas yung clear zone niya. Dito sa loob, actually dapat yan para mas malakas. Itong gate na to is 50 feet ang layo niya mula dyan sa actual na building. So, anong gusto kong sabihin na vulnerable ba ang building natin dyan sa CGC? Well, yes, kung talagang susumahin mo yung standards ng standard security or industrial security measures. Kung tutuusin, medyo vulnerable siya. Vulnerable which means prone and weak siya kasi madali mong maabot yung mga bintana ng mga building, madali mo siyang ma-reach eh. Whereas kung malayo siya, no? You know, hindi agad na-access yung main building, malayo siya dito sa mga gate at sa mga bakod. Medyo bago makarating dito, nakakonsume na ng oras kasi ganito ang natin diyan eh. Ang security po, wala pong security measures na hindi nabibreach po yan. Ngayon, ang point natin ba tayo maglalagay ng perimeter barrier? Ang point po natin dyan is to delay the access. Delay the access. Hindi po natin madidina yung access kung hindi ganun kalakas ang ating security. Pero, ang pinakamahalagang principle po natin ay delay the access. Kung at least malayo, no? Hindi agad nila maaabot yung part ng main building, kung sino man yung mga masasamang loob or magnanakaw, hindi po tayo agad magkakaproblema dahil makakatawag pa tayo ng mga pulis, no? Makakatawag pa tayo ng tulong bago po talaga manakawan pagsakali. Okay? Yan. Tapos, okay, adjust natin yung natin. Parang na rin to, binigay ko na yung pointer sa inyo, pero ito parang extreme pointers na to kasi parang alam mo na kung saan ka malapit magbabasa eh, 'di ba? Tapos ang sunod niyan, 'di ba, meron yung first line of defense, no? Ang first line of defense usually yan mga bakod, ha? First line of defense yan. Pag nasa second line of defense ka na, 'di ba, ito yung to, yung mismong building, no? First line of defense mo to. Tapos may second line of defense ka, malinis man sa bakod at dito sa gate, meron ka ditong warta, meron ditong aso, yan. Animal barrier, ganon. Aso, nasa second line of defense yan. Ang third line of defense mo, itong mga bintana, itong pinto, tapos itong CCTV camera dito sa loob. Pwede yan na i-consider as third line of defense, yung mga vault na nasa loob, yung mga underground na nasa loob ng bahay. Pwede yung third line of defense. So yun yung mga isa na mga titignan yung mga topics diyan. Mababasa nyo lang yan. Pag nabasa nyo, medyo makukuha-kuha nyo na. Next. Dito tayo kay ano. Sa top guard, huwag nyo kakalimutan yung sinabi ko kanina. Pag naglagay kayo ng top guard, dapat 45-degree angle siya, ha? Naka-slanting ng 45 degree yung top guard. Para at least kahit pa paano, hindi siya parang hindi siya ma-access basta-basta. Kasi pag aakyat ka dyan, tapos naka-straight yan, pwede mo lang parang anuhin nung paa mo. Tawag dyan, hakbangin yung paa mo para makapasok ka. Pero pag ganyan naka-slanting, mahirap ihakbang yan kasi mahuhulog ka dyan kasi hindi agad makakakapit yung paa mo kapag hahakbangin mo yan. So, isa lang ang kuan ko dyan, ang parang advice ko sa inyo. Doon sa notes nyo, tignan nyo yung may mga sukat-sukat, no? Tignan nyo kung anong mga sukat ang nandun, mga numbers, degrees, mga ganon. Yun yung babasahin nyo kasi usual yun naman ang inaano talaga. Then, pwede nyo tignan yung mga lights, no? Yung mga lighting natin.
Yung mga klase ng lighting, pwede kayo doon magbasa, banda. So, hindi ko sasabihin kung saan yung lalabas doon, pero kumuha ako ng topic doon sa mga lights, no? Okay, napag-usapan na natin yung mga ano ng mga lights na yan. Then, meron tayong ano 'di ba, security guard. Meron tayong security guard na company guard na hired mismo ng kumpanya or meron tayong mga VIP guards, private no na mga guards. Then meron din tayong guards na galing sa private security agency. Private security agency, no? Meron tayong ganitong mga guards. Pero ang advantage ng mga VIP guards or mga company guards kasi, minsan ang advantage nila, mas malaki sahod. Yun yung ano nila advantage, mas malaki sahod, tapos mas trained po sila, mas trained. Ang mga private security agency kasi medyo maliit, maliit yung sahod. At ang isa pang disadvantage, hindi minsan standard ang training, no? Hindi minsan standard ang training ng mga security guard sa private security agency. So, ang mas maganda dyan, kumuha ng security na talagang trained, no? Either trained for combatant or mga dating military. Tapos kahit mahal ang bayad, no? At least trained naman or well trained. Tapos, tignan nyo kung gaano katagal, no? Tignan nyo kung gaano katagal ang pwedeng lisensya, no, ng isang gwardiya. Gaano katagal ang expiration. No, tignan nyo yan. Expiration of security license. Security license. Security guard license ha. Tignan nyo ang expiration. Nandyan din yan sa notes nyo. Yung sa bagong batas ng ano, security. Tapos, tignan nyo kung sa security agency na yan, ilan katao lang ang pwedeng i-hire. Is it 1,000, 2,000, kung ilan lang ang kumbaga maximum. Tignan nyo yung batas ng security na nandyan sa notes nyo. So, syempre, hindi po tayo dito pwedeng mag-i-spoon feeding ha. Kasi kung mag-i-spoon feeding ako dito na iaano sa inyo yung eksaktong lalabas, o di sana binigay ko na lang yung questionnaire sa inyo at yung answers key. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung saan kayo kukuha ng mga possible na mga topic, no? So, ito ang isang clue. O, tignan nyo dyan sa notes nyo, yung RA 11917. Dito nyo makikita yung mga expiration ng license ng CQ, gaano lang karami ang pwedeng i-hire na security guard. Dito nyo yan siya makikita. Ito yung bagong ano batas ng security. Okay? Pwede yan siya. So that's the Private Security Services Industry Act, no? Okay, Private Security Services Industry Act. Yan. So pagka ano po, tignan nyo dyan, tapos basahin nyo. Then, nandyan po yung pinagkuhanan ko ng topic sa exam. Okay? So, meron pa pong ano ibang topic dito kagaya ng tingnan natin kung saan kayo banda magbabasa pa. Marami tayo sa lighting. Then ano po yung pag mga human barriers. Yan mga security guards yan, pwede. Security guards, human barriers ang mga yan. Yung mga VIP security, mga tawag dyan, mga personal bodyguards, no? Yan. Personal bodyguards. Yan po ay yung mga human barriers. Pagka tayo na may gumagamit ng animal barrier, pwede tayo sa K9, no, aso. So dati po, ang K9 talaga galing yan sa salitang canine. Yung ngipin ba, yung parang pangil ng ngipin, no? Aso no? Tapos ang dating aso talaga diyan ay Rottweiler na ginagamit. Kaso yung Rottweiler na aso kasi medyo
naliligaw siya kapag ka, ano, bali, hahanapin niya, no? Hahanap siya ng mga amoy-amoy ng mga asong, ay mga taong nawawala. No, kay Search and Rescue Operations man. Tapos gagamitin mo siya doon. Hahanap siya ng mga bomba, mga ganon, mga droga. Pagka habang naghahanap yan siya, bigla yan siyang makakatch yung atensyon niya ba? Kay masyadong playful ang Rottweiler. Kay may dumaan lang na paru-paro sa ulo niya, susundan niya yun, tapos huhulihin niya yun. Hanggang sa, yung pinapahanap sa kanya, hindi niya na mahanap. Kaya, mula sa K9, pinalitan yung Rottweiler ng Belgian Malinois. So, yun yung malaking asong ginagamit ngayon na Belgian. Kasi seryoso ang Belgian Malinois sa utos sa kanya, kung ano yung command sa kanya, hindi yan siya basta-bastang maliligaw. So, pwede to mga animal barrier, mahirap mag-animal barrier kung leon ang gagamitin mo eh. Kaya usual ng animal barrier, ano lang talaga, tawag dito, aso. No, mahirap maggamit ng leon kapag sakali. Okay? Sino ba ang nag-message? Okay, prop season, permission to live po. Okay, hindi na natin nakita yung paglabas no ni Sir New Jared, pero malapit na, huwag kayong mag-alala. Ano lang naman tong atin na parang bibigyan ko kayo ng idea saan kayo mag-aaral, no? Pagka, ano naman, sorry. Pagka mga structural barrier, no? Yung halimbawa, no, pag mag-ano ka ng structural barrier, pwede yung mga fences and walls. Ang tawag dito is structural barrier. Structural barrier. Yan. Structure ba? No? Then, pagka ano naman po, pwede po kayong gumamit ng natural barrier, pero pag sa syudad po, wala na po tayong masyadong natural barrier. Ano? Ang natural barrier po kasi kagaya ng ilog. Yan. Natural barrier po yan. Bakit po? Pag malaki po yung ilog, tapos nandito yung isang tao, nandito yung isa, di ba? Nagiging natural barrier siya eh. Hindi ka basta-basta makakatawid, hindi mo ako dito basta-bastang mapapasok kung may ilog pa namang nakaantabay dito. Or else minsan po bundok, ganun. Nandito yung kalaban, nandito yung bahay mo. Tapos ilang araw na lakaran niya yan, makakatakas ka pa bago siya makapunta sa bahay mo. Kaya naging natural barrier yan. Lalo pag ang nasa gitna nyo ay karagatan. Di ba? Natural barrier ang mga yan. Pero pag nasa syudad tayo, wala po, hindi po naubra ang ating natural barrier. Ano, hindi po yan siya naubra. Then, tingnan natin saan kayo banda naririnig nyo pa ba ako? Nakikita nyo pa ba to? Yes, ma'am. Kung ano kayo, dito, makinig kayo ng maigi kasi sayang din para malaki yung score nyo ba, no? Tingnan natin. Tapos tignan nyo doon sa 11917 ha. Yan, tignan nyo sa 11917. Ito ha, ito. Tignan nyo dito. Nandyan din yan sa ano nyo, sa notes nyo, sa manual nyo. Tignan nyo dyan yung mga penalty ng mga agency na nag-ooperate ng walang lisensya or license to operate. Wala silang license to operate. Wala silang LTO. Tignan nyo dyan kung magkano ang penalty pag nag-open ng security agency na hindi pala kumuha ng permit. Ha? Tignan nyo dyan sa 11917. Siyempre, hindi ko sasabihin kung saan part dyan. Pero at least, binanggit ko na kung saan kayo magbabasa. No? Tapos, basahin nyo dun sa 11917. Memorize nyo ha kung ano ang meaning ng list. Nakikita nyo to, hindi? Nakikita nyo, hindi? Nakikita po, ma'am. Pasensya na kayo, may nagko-construction dito sa amin. May naririnig nyo ba yung nagisgis? May nagko-construction sa kapitbahay. Nakakainis pag may klase. Okay, so ano ang mga disadvantage ng contract guards? Yung guards na nakakontrata lang ba? No? Ang contract guards na parang hinire mo lang ng ilang araw, mga ganon. Ang disadvantage ng mga yan usual, no? Mahal. Mahal ang mga yan. Okay? So, ang advantage naman sa kanila, ah sabihin na nating convenient. Convenient sa part, no?
Kasi yung mga contract guard, pagkatapos ng trabaho, alis na agad. Hindi mo na yan sila kailangang pasahuran na ikaw ang magpapasahod. Ang magpapasahod yan, kumpanya, kasi kinontrata mo eh. No? Then, tignan nyo dyan sa notes nyo. Okay. Lighting, nasabi ko na yung lighting, yung mga bakod, nasabi ko na yung mga bakod. Yung mga energy barrier. Merong mga energy barrier eh. Ayan yung mga alam niyo yung mga alarms, alarms, protective alarms. Tignan niyo kung meron diyang energy barrier or protective alarms, ha? Tignan niyo diyan. Saan pa kayo pupunta? Hmm, be, mhm. Okay, so far naman medyo ayos-ayos na yung yung mga sinabi ko lang na mga points yung titignan nyo. Tapos, ko na ha. Wait lang. Okay, wait lang. May from the Alpha na ba dito? Yes po. Bravo, meron na. Yes, ma'am. Charlie, meron na din.